Good morning mga kabisland. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. New property na naman tayo mga kabisland. So itong property po natin mga kabisland ay tabi po siya ng Ecotourism Road. Yan. So bali dito na po mag-i-start yung property. Ano po sa kanto na to. Meron na po itong muhon mga kabisland. Kakapasukat pa lang po nito. So dito po mag-i-start yung property. Ano sa kanto na yan. So meron naman po siyang bakod po dito. Paganto po siya. Ano po, so ito po ay 2 hectares mga kabisland. So mapansin po ninyo, meron naman po ditong linya po ng kuryente, may linya po ng wifi dito po sa area. Ano po, so yun ang kagandahan doon, hindi na kayo mahirapan sa ano po, magpapakabit po kayo ng wifi and ng kuryente. Yan. So ito po ay may estimated na 150 to 200 meters ang frontage po niya mga kabisland. So ganito po siyang itsura niya. Ano po. So ito po ay mayroong kasamang tubigan, may kasama din po siyang yung mga nyogan. Kasama natin si Sir Jeff. So mayroon po siyang kasamang bahay po dito mga kabisland. No? Ano po. So simula po sa town proper ng Tagkawayan o dun sa highway. So magdadrive lang po tayo ng mga 5 to 10 minutes ano. So dito ang daan naman po natin ay cemented road po lahat. So ganito po yung kalsada po niya. So hindi po mahirap na puntahan itong property na to. Ano po? So kaya yun ang maganda po dito mga kabisland. So meron po siyang puno ng mangga. Ito siya. So itong area na to, so pwede nyo gawing garden. Yan. So kasi maganda rin naman ang pagka-structure ng lupa dito. Actually ito po kasing nakikita nyo to, malawak na to. Dati ano siya dati po siyang bahay. Ngayon po ay abandoned. Pero ito po yung dati naman po nilang bodega. Yan lang po natitira ngayon. So kayo na lang po ang magtingin kung kaya pang i-renovate itong bahay na to. Ito po yung itsura niya. Yung loob. Yan, so meron din po ditong fish pond. Ito po siya. Meron po siyang fish pond. So kahit daw sobrang init ng panahon, hindi po yan nakakatian hindi natutuyuan ng tubig. Ano po. Yan, so yun po ay tabang naman po yan. So pwede tayo mag-alaga ng dalag, ng tilapia. Pwede po tayo dyan mag-alaga. So may sarili po siyang meron na siyang sariling kontador. Yan, so meron po siyang puno ng santol and meron po siyang mga mahogany. So ito po yung istaka ng palay nila. So pwede naman po ninyong paggawa din ito. So ito po yung likod niya, meron pa po rin ditong fish pond. Yan. So yan, meron pa po siyang fish pond dito sa loob. Makita po ninyo. Tapos ito po yung tubig niya, Yan. So may kalabaw lang po dito. Ang ganda dito mga kabisland, so very accessible yung property. Tapos ayan, kasama rin po yung palayan na yan, even yung nyuga na po yun. Yan, kasama rin po dyan. So ito po ay total po nito is 2 hectares mga kabisland. So ang ganda po nito. So kung naghahanap po kayo ng
very accessible na property. Kompleto po meron pong kuryente, may wifi. Yan, so pwede po ninyo itong i-consider at pwede po ninyo itong makita. So may palayan na din po ito, So yung mga kabislan po natin naghahanap po ng palayan na property, yan, pwede na po ninyo itong makuha din. Sa konting develop lang naman po nitong bahay dito, pwede naman po natin yung magamit na. So yan po ay dalawang po siya, dalawang pitak. Dalawang pitak po yung parang fish pan po dito. So yun po susugsugin po yung daan na yon pag ganun po siya. Yun po yung sa ng property. Pag ganun po siya. Napakaganda po ng kalsada. Walang pong rough road. Yan. So malapit sa school. Yun yung kagandahan po dito. Ito po siya. So yan naman po yung bakod sa kalsada. Ganun po siya. So yung nakikita po ninyo yan, kasama pa po yan ng property hanggang doon po sa mga puno na yon sa nyugan. Yan. So ang kagandahan dito mga kabislan sa property na to, yan. So pag halimbawa, ito pwede nyo yung portion po dito. Kasi siyempre ito po ay lumang bahay. So pwede naman yung paggawa po itong bahay na to, tapos ito istakan nyo ng palay. Pwede nyo gawin din bilaran ng palay dito. So pag harvest ng palay, so pwede kayo magpatuyo dito ng palay kung hindi naman ninyo ibebenta or pang sariling gagamit. So yan po yung maganda dito. Ang ganda po dito ng mga kabislan, Tapos pagdating po sa tubig, ito po yung linya ng tubig po dito. Kaya di na kayo mahihirapan. Malinyasan ng tubig, kaso siyempre pinutol na nila yan. Di naman na binabayaran. Pwede naman po ninyong ipakabit ulit. So walang problema po dito. So mayroon na rin po itong muhon mga kabislan. At sabi nung contact namin dito, pinasukat na nila. So ito na po yung muhon na gagamitin. Ito po siya. Yan na po yung gagamitin na muhon. So puntahan po natin yung dulo din ng property. So ito lang po siyang left side mga kabislan. Ang ganda po dito. So kung gusto po nyo makita itong mga kabislan, itong property natin na to, so pwede po kayong magpa-schedule ng tripping. Message lang po kayo sa aking Viber and sa aking WhatsApp number. Pwede rin po kayong tumawag, mag-text sa aking cellphone number. So kung hindi man po ako mag-reply doon sa isa kong number, yan, pwede pong parehas na number ko po ang kontakin po ninyo. And sa aking Facebook page mga kabislan, pwede rin po kayo doon na mag-message. And sa aking personal account po sa Facebook. So mula Metro Manila, mapunta dito sa property. So drive lang po kayo ng mga 6 hours. Yan. Then magmi-meet up po tayo mga kabisland sa McDonald's, Tagkawayan McDonald's. Yan. So i-google nyo lang po yon, Google Map nyo lang, Tagkawayan McDonald's. So doon po tayo magmi-meet up. So pagka galing po ng Tagkawayan McDonald's, so papunta dito sa property, yon, mga 10 minutes drive lang po sa ganitong kalsada. So yun, wala tayong dadaanan na lubak mga kabisland o na rough road. Purely po yan, purely cemented road. So kagandahan pa dito mga kabisland, ito po siya ito yung meron na siyang barbed wire yan na bakod. Tapos meron na rin po siyang mga tawag baga dito sa puno na to, mga madre cacao. Ayan, meron na rin po siya. So hindi na kayo mahirapan na magbako dito sa property. So nandun hanggang doon sa kay Sir Jeff, hanggang doon po yung property niya. Ang ganda po nito. So hindi mahirap puntahan. So kahit maedad na, yan. So pwede pa rin kasi siyempre nga tabi po siya ng kalsada.
Ang pupuntahan po natin yung kabilang Nyugan. Sakop pa po ito ng property mga kabisland. Yan, may mga puno rin po pala ng saging dito. Tapos meron din ditong area na medyo malawak-lawak. Ito po siya. Pantay po ito ano. So halos kapantayan din po talaga siya. May ilang puno po ng nyog. Yan. Sako pa po yun ng property. Tapos dito naman mga puno po ng mahogany. Yan, may mga puno ng mangga and mahogany. Yan, so sa paghahayupan, napakaganda nito mga kabisland. Ano po, so talagang kailangan nyo lang lagyan nyo lang talaga ng ng barbed wire o bakod para di po sila makalabas. Yan, kambing, baka, kalabaw, dabis po yan dito. Tapos ito mga kabisland, yan, mga mahogany po ito. Yan, mga mahogany na yan, malaki na din po yung mga mahogany. Ano po, tapos ang boundary po niya ay itong sapa. Yan. Ito po yung boundary niya. Yan. Ito po yung boundary niya mga kabisland. Sapa na to. Ano po. So medyo malaki din po yung talaga. Ang parang rectangle yung niya structure po nung o yung korte po ng pagkalupa niya. So nagsusog lang talaga tayo sa kalsada. So yun po yung dun tayo galing sa bahay na po yung kanina. Yan, napakaganda talaga nito mga kabisland, no? Ang lalaki na rin ang puno ng mahogany. So maganda po kasi dito, halimbawa, kaya tinataniman po ng mahogany yung tabi po ng ilog, so para hindi po siya yung lupa niya hindi kainin po ng tubig o hindi lumaki yung ilog, ano po. Kaya reason why din may mga bukod sa mahogany, meron na po siyang mga Chinese bamboo. Yan. And kasama pa din po yung mga kabisland, yung dulo na yon. Kasama pa din yun. May mga manggahan na yon. Kasama po yan. So basta ang boundary po niyan is yung creek po dito sa malapit sa atin. And so kung meron po ako mga hindi nabanggit na gusto niyo pong malaman, yan, so inquire lang po, feel free to ask lang po, sasagutin po natin yan. So hanggang dito lang po tayo mga kabisland. Ingat po palagi and God bless po sa lahat.